Buod ng Florante at Laura. Sa gitna ng isang mapanglaw na gubat sa labas ng kaharian ng Albania na nababagtas ng ilog Kositong makamandag ang tubig, matatagpuan ang nakagapos na isang kaawa-awang binata sa isang puno ng higera. Siya si Florante, anak ni Duque Briseyo at Prinsesa Floresca. Unti-unting pinapanawan ng buhay si Florante dahil ang gubat ay sadyang nakakatakot. Mga mababangis na hayop ang gumagala dito. Ang huni ng mga ibon ay nakalulunos at ang malalaking punong kahoy ay tunay na nakasisindak. Sa isang di sinasadyang pagkakataon, napadpad ang isang Persyanong Moro sa dakong kinalalagyan ni Florante. Ito ay si Aladin, anak ni Sultan Ali Adam, na nagpakalayo-layo sa sariling bayan dahil sa sama ng loob sa ginawang pang-aagaw ng ama sa kanyang kasintahang si Flerida. Nadinig lahat ni Aladin ang mga panaghoy ni Florante tungkol sa kanyang mga kasawian at siya ay lubos na naawa sa nananaghoy. Tinunton niya ang pinanggagalingan ng tinig at nakita ang dalawang liyong nakaakmang pumaslang kay Florante. Mabilis na pinaslang ni Aladin ang mga leon. Kinalagan niya ang gapos ni Florante at pinagpilitang pahimasmasan siya. Yayamang dumidilim na noon, dinala ni Aladin si Florante sa may dakong pinasukan nito sa gubat at doon ay magdamag siyang binabantayan. Kinabukasan ay nagkwentuhan silang dalawa. Nagkwento si Florante ng kanyang naging buhay. Kinakitaan daw siya mula ng pagkabata ng mga katangiang pangmaharlika. Isinalaysay niya kung paano muntik nang madagit siya ng isang buitre kung hindi lamang napana ito ng kanyang pinsang si Menalipo na taga Epiro. Binanggit din niya ang paghatid ng isang ibong agkon sa kanyang dibdib ng isang kupidong diamante. Ipinadala siya sa Atenas upang doon ay mag-aral. Dito ay nadatnan niya si Adolfo, anak ng Konde Sileno na taga-Albania din, na hinahangaan ng mga guro at mga kamag-aral dahil sa katalinuhan niya at pagkauliran sa kilos at pananalita. 11 taong gulang lamang noon si Florante at si Adolfo ay 13. Ngunit sa loob ng 6 na taong pasugid na pag-aaral, nadaig ni Florante si Adolfo sa karunungan at kagalingan. Hindi naglaon at lumabas ang likas na pagkatao ni Adolfo. Kinasuklaman niya ang mga tagumpay ni Florante. Kaya nga sa isang dulang itinanghal, sa halip na sundin ang hinihingi ng papel, tinutuhanan niyang saksakin si Florante. Mabuti na lamang at nailigtas siya ni Menandro, pamangkin ng kanyang gurong si Antenor. Kinaabukasan din ay pinauwi si Adolfo sa Albania. Namalagi pa ng 1 taon si Florante sa Atenas. Samantala, nakatanggap siya ng masamang balita mula sa kanyang ama na namatay ang kanyang mahal na ina. Kahit na siya ay nagdadala ng malaking sama ng loob, hinintay pa niya ang pasya ng kanyang ama. Dumating lamang ang isang sulat makatapos ang 2 buwan na nagsasabing umuwi na si Florante sa Albania. Pinatawag ni Haring Linceo si Duque Briseyo sa Albania sapagkat ang kaharian ng Crotona ay sinalakay ng hukbo ng Persyanong si General Osmalik. Sa unang pagkakita ni Haring Linceo kay Florante ay itinanong agad nito kung sino si Florante. Sinabi itong napanaginipan daw niya ang taong mamumuno sa hukbo ng Albania laban sa kaaway at ito'y kamukhang-kamukha ni Florante. Ipinakilala ng Duque ang kanyang anak sa hari. Nagsipagpulong ang mga pinuno at napagpasyahang si Florante nga ang magdadala ng hukbo ng Albania. Samantala, sa palasyo ay napukaw ang puso ng binata ng magandang anak ng hari, si Laura, na malagi ng 3 araw si Florante sa palasyo. Ngunit naging kasintahan lamang niya si Laura pag alis na niya. Ito ay nagpabaon ng luhang tanda ng pagmamahal niya sa binata. Nakasagupan ni Florante ang mga kalaban.
5 oras naglaban sina Florante at Hosmalik. Hindi nagtagal, bangkay na itinanghal ang ganid na Persyano. Nanatili pa ng 5 buwan si Florante sa Crotona. Labi siyang nanabig kay Laura, kaya't nagdumaling bumalik sa Albania. Sa kanyang pagdating, ikinagulat niya ng husto nang makita ang bandila ng mga Moro ang nakawagayway sa kaharian ng Albania. Pinatigil niya sa paanan ng isang bundok ang kanyang hukbo. Nakita niya dito ang isang babaeng pupugutan na lamang ng ulo ng mga kalaban. Kanyang mabilis na sinagip ang inuusig. Anong laking pagkamangha nang makita ng lahat ang babae. Si Laura, nagsipagtakbuhan ng hukbo ng kalaban na pinamumunuan pala ni Aladin. Nabawi ang palasyo ni Florante at nailigtas ang mga ibinilanggo, sina Haring Briseo, Duque Briseo at Adolfo. Hindi pa halos natatahimik ang kaharian ng Albania ay may isang hukbo na naman ang sumalakay. Ito ang hukbong pinamumunuan ni Miramudin. Sa madugong paglalaban ay nagapi ni Florante ang mga kalaban, ngunit may sunod-sunod pang mga hukbo ang nagtangkang sumalakay sa kaharian. 17 silang lahat, at lahat din sila ay pawang natalo ni Florante. Habang nasa Etolia si Florante, nakatanggap siya ng sulat buhat sa monarka ng Albania na nagsasabing madaling magbalik sa Albania. Habang nasa Etolia si Florante, nakatanggap siya ng sulat buhat sa monarka ng Albania. Nabigla si Florante pagdating niya. 30,000 sandatahan ang dumakip sa kanya at dali-daling ipinait siya sa bilangguan. Hindi niya alam na sa mga pakana ni Adolfo ay napatay pala nito ang mahal na hari, maging ang Duque Briseo at ang siyang umagaw sa trono. Ikinulong si Florante ng 13 araw, pagkatapos ay ipinag-utos na igapos sa gitna ng kasindak-sindak na gubat upang doon ay masila ng mabangis na hayop. Magdadalawang araw na siya sa gubat na iyon. Ikinulong si Florante ng 10. Isinalaysay naman ni Aladin ang kanyang mga karanasan. Siya ang anak ng balitang Sultan, Ali Adab. Napadpad siya sa gubat dahil sa matinding sama ng loob sa kanyang ama. Ang kanyang kasintahang si Flerida ay ninasang agawin sa kanya ng sariling ama. Sa tindi ng pagnanasa ng sultan, naghanap ito ng dahilan upang masarili ang dalaga. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat, natuklasan nitong nagpunta sa Persia si Aladin at iniwan ang kanyang hukbo sa Albania. Kaya nang maagaw ni Florante ang Albania at matuklasan nitong si Aladin ay umurong sa labanan, ipinalagay ni Sultan Ali Adab na iyon ay isang pagkamakasalanan. Hinatulang pugutan ng ulo ang sariling anak. Ngunit nang gabi ding iyon, tumanggap si Aladin ng isang mensahe na siya ay ipapatapon sa ibang lupa. Ang bilin ay wag na siyang babalik sa Persia kung nais pa niyang mabuhay. Ang paglilibot niya ay may 6 na taon na ngayon. Habang nagkwekwentuhan sina Florante at Aladin, nadinig nila ang pag-uusap ng 2 tao. Ang isa ay nagsasalaysay kung paano nalaman nitong ipapapatay ang kasintahan nitong nasa bilangguan. Dahil dito, pumayag itong makasal sa hari. Pinawalan naman ang kasintahang nabibilanggo. Nang gabing iyon, ay tumakas ito sa pagbabalat kayo bilang isang gerera. Madaming taon na ito ngayon naglalagalag, hanggang sa magkita ang dalawa sa pook na ito. Samantala, dahan-dahang nilapitan ni Florante at Aladin ang nagsisipag-usap. Anong laking tuwa nang makita nilang ang nagsisipag-usap ay walang iba kundi sina Laura at Flerida. Ikwinento ni Laura kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi niya kung paano naagaw ni Adolfo ang trono, kung paanong pinugutan ng ulo ang hari. Sinabi din niyang pinadalhan niya ng sulat si Florante sa Etolia upang ipaalam ang mga nangyayari sa Albania, ngunit ito ay hindi nakaabot kay Florante. Samantala,
Natapos na noon ang 5 buwan taning ni Adolfo kay Laura upang mapag-aralan ang handog na pag-ibig nito. Wala nang paraang nalalabi kay Adolfo upang mahimok si Laura, kaya't sa kailaliman ng gabi ay pinilit itong dalhin siya sa gubat upang doon ay siraan ng puri. Siya namang pagdating sa gubat ni Flerida, nakita niyon ang kabuktutan ni Adolfo. Sa isang pagpana niyon ay napatay agad si Adolfo. Habang nagpapalitan ng kanilang karanasan ng apat, nagsidating sina Menandro kasama ang buong hukbo ng Albania. Pinaghahanap nila si Adolfo upang maibalik ang dating katahimikan ng Albania. Nagsipagsigawan ang buong hukbo sa tuwa nang makita ng lahat na buhay sina Florante at Laura. Ipinagpunyo nilang lahat ang magkasintahan. Pagkaraan ay nagbalik silang nagsisipagpunyi sa palasyo. Hindi nagtagal at nakasal sina Florante at Laura. Itinanghal na hari ng Albania si Florante, si Laura ang reyna. Sina Aladin at Flerida naman ay pinag-isang dibdib din matapos mabinyagan upang maging ganap na Kristiyano. Bumalik silang dalawa sa Persia nang mamatay ang Sultan Ali Adab at doon sila ay namuno sa sariling kaharian. At dito nagtatapos ang buod ng Florante at Laura. At dito nagtatapos ang buod ng Florante at Laura. At dito nagtatapos ang buod ng Florante at Laura.